Hello guys, welcome. Bibigyan ko lang kayo ng update, no. So, andito tayo sa bad side of Houston. Sa airline drive. Susundin natin si Mrs. Sira kasi yung kotse niya eh. Okay. So, sira yung aircon, sira lang naman yung aircon. So, bigyan ko kayo ng update. Yung aircon niya yata nasira 2 months ago, mga November pa. Tapos December may bisita kami dito, 'di ba? Yung kaibigan ni Mrs. Nakakaya kasi sira yung aircon nung Explorer. Tapos etong Nissan Sentra, sira din ang aircon. Ang nangyari dito, yung door actuator niya sira. No? So hindi nagsuswitch ng heater versus cold pagka inoon mo. Anyway, tapos sakto nga nung may bisita nga kami nung December, pareha sira, no? Sabi ni Miss ko, nakakaya. Ganun talaga, anong gagawin? Nakakaya kung kailan may bisita, parehong sira. So, dadrive kami lang, pinapasyal namin yung bisita namin, baba windows tapos yun nga, pinatignan ko kay Manong tawag ko dun eh, Mexicano na talyer. Dinala ko last Saturday ba? Friday ko yata dinala. Tapos tinawagan ako nung Saturday. Sabi niya, ang sira nito yung compressor. Sumisingaw daw yung compressor, nagli-leak. Ay nako, kasi ganito yan guys, no? Share ko na rin. Nung nagka-problema yung aircon ng Explorer, bumili ako ng compressor sa Amazon. Tapos tinry ko ikabit. Sabi ko, pecha, parang delikado, baka lalo kong masira yung AC system. Dinala ko na lang kay Manong. So bali ang bili ko dun sa compressor sa Amazon, $150. Tapos pinakabit ko kay Manong kasi nagdi-DIY ako, pero dapat alam ko ang limitation ko na pag AC hindi pa ako maalam dyan eh. Sabi nga naman taga Quezon, hindi ako maalam. Kaya ko magpalit ng mga suspension, mga brakes, mga ganyan, pero AC system, nagduda ako, kaya dinala ko kay Manong. So $150 ang bili ko dun sa compressor. Chinarge siya kami ng $380 ata, sabi mo ng $400. So $550, okay na sana, okay na. April yun eh, April ng 2025. Okay na sana, ganun. Ang problema nga, bumigay ang compressor after a few months, no? So April, May, June, July, August, September, October, November, 7 months lang bumigay na yung compressor. Nakakainis. Tapos mas mahal pa yung yung installation compared dun sa compressor na galing Amazon. Nakakabisit. Kaya nung tinawagan ako ni Manong nung Sabado, sabi niya, hindi ko mahanap sa records ko, ako ba bumili nitong compressor o ikaw? Kasi kung ako bumili, may warranty to. Pag wala, talaga. Sabi ko, walang yan. Kasi sa Amazon ko lang binili yan, and I bought it cheap. $150 lang. So sabi niya, mahal to. Hinabihan niya na ako mahal to pagka pinalitan ko. Sabi ko, magkano? $900 daw. $900. Siya nabibili ng compressor. Tapos yung compressor nabibili niya, may warranty daw na 2 years. Bagay, sabi ko, okay na rin, wala nang choice eh. Wala naman choice eh. Pwede ko rin sana na, wag na ako na lang magkakabit. Kaso nga, pagka sa AC hindi pa ako maalam eh. So doon sa 900, ang hinahing sana ako, mahal, namamahalan ako. Pero kung sa kasa, mas mahal sa kasa, 'di ba? Parang ayan. Mas mahal sa kasa, tapos
tinawagan ko si Manong kasi sabi ko, okay, sige, gawin mo na, 900, okay na yan. Namumblema yung misis ko, sabi niya, pambayad, mahal, mabigat daw yan. Sabi ko, hindi ako pambahala. Sabi ng misis ko, sige, babayaran na lang kita, 100 a month. Sabi ko, hindi, wag na, ako nang bahala. Kotse niya yan eh. Ako na, sabi ko. Anyway, mayroon naman akong trabaho ngayon. Tsaka yung credit card ko nga, 'di ba? Dahil sa trabaho ko, naibaba ko na yung yung usage ko. Yung isang credit card ko, 18,000 ang credit limit. 2,000 lang ang laman eh. O doon ko yun ang gagamitin ko. No. Kaya nga pinaplano ko na yung expenses ko ngayon tsaka income. Paano ko mabayaran agad yung 900. Gusto ko kasi mabayaran agad para hindi tumaas yung ano ko, yung utang. Nagbabawas nga ako ng utang eh. Yun na nga yung good news sa ano ko eh, sa aking buhay, no? Iyan yung goal ko, 'di ba? Na ma-manage ko yung ano ko, yung cash flow, yung income, yung utang, no? Kaya right now maganda yung situation. Kaya nga 'di ba, sabi ko sa inyo, na-hack ako, 'di ba? Kaya visit ako kasi delikado. Alam niya na yung ko, social security ko. Baka mamaya mag-loan niya na. Maganda ang ko, credit score ko ngayon eh. Kasi ang baba ng ko eh, ng credit usage eh. Dati nga nung binlag ko din 'yun, 'di ba, na may dumating na sheriff daw sa amin. Tapos may nag-loan daw sa pangalan ko na eh. Ewan ko ba kung kailan ako palagi nilang na identity theft na ako eh. Lalo ngayon mas maganda yung credit score ko. Anyway, andito tayo sa trabaho ni Mrs. Ito yung clinic, no? So nasa second floor sila eh. Doon yata yun, no? Meron diyang clinic ng doktor. So siya yung NP ng doktor. So kompleto na yan. Ibig sabihin pwede ka na magpa-lab, ultrasound, lahat yan. Hindi mo na kailangan magpunta ng ospital. So dito sa Amerika, nagpupunta lang sa ospital pagka unconscious ka o life and death. Pero pag mga kaya na sa clinic, yan, self-sufficient na. Magkukwentuhan tayo. Ano na ba yung sitwasyon ng kotse? Asa na ba ako? Ayun nga 900 no. Sabi ko mabigat yun mabigat. Pero kung tutusin, to maintain an old car, talaga dapat meron kang nakatabing budget dyan, no? Don't expect na tatakbo yan forever tapos hindi mo naman ginagastasan, no? So expect mo na may papalitan ka dyan. Yung doktor ni Mrs., sinasabihan siya, if mas malaki yung gastos pagpagawa, bumili na lang daw ng bagong kotse. Totoo naman. Totoo yun. Kaso ito, minor lang naman, aircon lang to eh. No? Tapos 900 lang. Iba pa rin yung yung wala kang binabayarang monthly na car payment na 500 a month. Baka ngayon mas mahal na, no? Dati pa yun eh. 'Di ba? So 900, mura pa rin. Sabi ko kay Miss, mura pa rin kasi estimate ko siguro gagastos tayo around 2,000 kasi may mga papalitan akong rotor, may papalitan ng mga parts pa eh. 2,000 tapos one and done. Hindi ka magbabayad monthly. Ang laking ginhawa. Yung tawag diyan, financial freedom. Tsaka ikaw pag kumuha ka ng sasakyan, commitment 'yan. 5 years minimum, iba nga 6 years eh. Iba nga sa Canada, may narinig ako 7 years naglo-loan ng kotse. Imagine mo, sira na yung kotse, hindi ka pa rin bayad. So hinay-hinay, natuto na kami sa sa ganyan, no? Pag hindi mo naman kailangan bumili ng kotse, hindi, wag ka nang bumili. Kung maayos naman, okay. Meron nga dati yung misis ko nung nasa Davita siya, may manager siya na puti, nurse manager. Ang sasakyan lumang Suburban, talagang box type pa na Suburban eh. Hindi sila nahiya, no? Yung mga Amerikano talaga, yung mga dito talaga pinanganak. Kasi alam na nila yung kalakaran eh. Ang sasakyan pang utility yan, hindi yan pangyabang. Hindi yan pangyabang. Mga Asians lang naman ng
ginagamit ang sasakyan pangyabang kasi sa home country hindi makabili ng sasakyan, kaya eto, madaling mag-loan ka. Parang yung napanood ko dati sa yung Canada vlog nila Beck and Kai. Meron daw silang kilala nag-loan nga daw, pinilit. Ang baba na nga ng credit score kasi bagong graduate. Pinilit, tapos 7 years pa yung loan. Tapos yung pamangkin ko ganyan din, sinasabihan ko kumuha lang ng used car. Bumili ng new car, no? Pinili, ayaw makinig di sige. Ang kontrata nila, lang sila working visa. Ang kontrata nila 3 years lang working visa nila. So imagine nyo yung loan niya 3 years. Paano yung monthly nun? Ang laki ng monthly nun, di ba? Bahala sila, ayaw niya makinig Kaya nga dito sa Amerika, necessity ang sasakyan, ang kotse, pero lang yan, utility or tool. Hindi mo yan gagamitin pangyabang. Bakit? Hindi ka pwedeng magyabang sa kotse. Kasi lahat dito may kotse. Lahat may kotse. Ultimo pasyente namin dati sa dialysis nagulat ako, dumating ano nga ba nun? Cadillac Escalade. Sabi ko dun sa kasama ko na Pilipino, uy si si Mr. Kalimutan ko na yung pangalan. Cadillac Escalade ganyan. Meron naman kung sabi nung Pilipino na nurse ng charge nurse namin. Madali lang naman mag-loan dito, paper maka lang naman, 'di ba? Magbabayad ka monthly, okay, sige. Hindi mo naman alam kung magkano monthly niyan. So, yun nga, wala ka namang yayabangan dito. Basta nagagamit yung sasakyan, maayos. Ibig sabihin, safe ka, hindi ka tumitirik. Okay pa yan. 'Di ba? So, yan. Speaking of sasakyan, yan nga, luma na nga yung yung Explorer. Kasi na siya 2018 So 8 years na. Yung una namin sasakyan dito, Nissan Rogue, 9 years bago namin pinaltan Brand new din yun. So, nag-iisip-isip na rin kami na bumili ng bago o bago-bago para mapalitan yung Explorer. Kasi ang concern namin yung pag mag-out of town trip or out of state na road trip. Syempre, kailangan mo ng peace of mind na hindi ka titirik. Pinag-iisipan na namin yun. Pero ang sabi ko kay Miss kasi, baka mamaya bibili tayong sakyan, wala naman tayong opportunity mag-travel kasi busy siya ngayon dahil bago yung career niya. Tapos ako rin may trabaho, di ba? Dati ang dalas kong mag-camping, punta sa property, ngayon hindi ko magawa yon dahil nagtatrabaho rin ako. Trabaho ako gabi hanggang 12. Gusto ko pa sanang humataw, kaso yung headlight nitong Nissan pundido yung kanan. Sabi na miss ko, umuwi ka na, mamaya pag nahuli ka ng pulis mas mahal pa yung ititikit sa'yo. Tapos may busy yung mga pulis doon sa area namin, may nakita akong mga hinuli, kaya umuwi na ako. Tapos kanina pinalitan ko ng yung bombilya. Anyway, so binibigyan ko lang kayo ng updates, yung mga kaganapan sa buhay namin. Siguro naman hindi mapapanood ng doktor ng misis ko to. I-share ko na rin sa inyo na wag na nga, baka masilat pa na plano niya nang umalis din dito kasi malayo 1 hour papunta dito, 1 hour papunta, 1 hour pa uwi. So gusto niya lumipat sa mas malapit dun sa amin. Kaya nga sabi ko busy, may magpapalit siya ng work hindi pa nga alam ng doktor na hinihintay niya pa yung tamang pagkakataon para magpaalam. Anyway, balik tayo sa kotse. Ang sinisingil sa amin ni Manong, Mexicano, $900. So initially mabigat yon kung isang bagsak. Pero kanina nung kinausap ko si Manong, tinawagan ko siya sabi niya kasi Monday ready na sabi niya may dumating daw na compressor, hindi raw compatible. So bukas daw.
Tapos nag-usap pa kami kasi may iba pang problema yung Explorer, may check engine light yon na ano, evap leak, no? So sabi niya ikakabit daw niya muna yung bagong compressor, tapos titestingin niya yung evap, no? Titingnan niya kung saan. Tapos chinek niya rin yung rotor na kinabit ko dun sa Explorer, mali daw yung sukat, kailangan ko daw palitan yun, palitan ko yung ano, pati yung caliper palitan ko na, ganyan. So sulit naman pala yung ibabayad ko sa kanya 900 kasi chinek niya din yung ibang problema ng ano, ng Explorer. Ang approach ko diyan kasi pag lumang sasakyan, pinapalitan ko na lang every part na pwedeng palitan hanggang tamaan ko yung ano, yung sira. Kasi expect mo na yun eh. Pag napalitan mo yung sakyan ng mga bagong parts, malaki pa rin matitipid mo pero bago na yung pyesa. Okay? So actually may binili na ako dyan na ano eh, na kaso sa Amazon din, alternator para sa Explorer. Hindi pa sira ang alternator ng Explorer pero papalitan ko na. Okay? Ayoko masira yan sa daan eh, ganoon. No, siguro yung starter, sasabay ko na yung starter pag nagpalit ako. So talagang ano, kahit luma siya, may magiging reliable kasi bago na yung mga pyesa eh. So ayun, guys, wala pa si Mrs. Sandali. Hopefully tawag dito, no, yung mga nanonood sa akin, pa-subscribe naman diyan, pa-like, share and comment down below para malabanan natin yung algorithm ni YouTube, no? Bagsak yung algorithm ko last time kasi bagsak yung viewership ko, bagsak yung ano, yung income kasi 'di ba 11 days na na-hack. Tingnan ko yung ano, yung views, so talagang pantay na pantay. So ayun, yan guys, anyway, may mga naka-line up ako na ano, na uploads. Etong Nissan Sentra, gusto kong palitan yung mga speakers. So iniisip ko ano, kaya papalitan ko. Binili ko na yung speaker sa Amazon, mura lang naman. Kaya ang tinatanong ko sa sarili ko, kailangan ko ba talaga? O isoli ko na lang sa Amazon. So yun, na-upload ko. Tapos nagpalit ako ng ano dito eh, CV axle. I-upload ko din yon. And dun sa hindi pa nakasubscribe sa Tactical Adobo channel ko, nag-upload lang ako kanina, pero meron na naman ako idea, meron akong reaction video na i-upload later. So ayan guys, from ano pa, wala pa yung misis ko. Teka, tingnan ko lang kung nag-text na. Sabihin ko siya ano. Oh, nag-text na ata. Ay, hindi pa. Sandali. See if wala pa. Ano pa ba? Bala ko rin gumawa ng video, i-share ko sa inyo yung ano, yung experiences ko sa pagdo-DoorDash at Uber Eats in 2 months. Maganda yung mga i-share ko. Gusto ko nga i-share sa inyo yung pinaka nakakatakot ko experience sa ano, pagde-deliver. Sabihin nyo siguro, sir, ginawa mo na ng video yan yung may nagpa-deliver. Hindi pa yun yung nakakatakot. Hindi pa yun natatakot ako. No? Hindi pa yun. Tsaka may mga ibang bloopers, yung mga natutunan ko sa pagde-deliver, ano yung mga kapalpakan ko. Meron ako mga strike may mga kapalpan akong ginawa. Adventure Adventure. Kaya ngayon, second month ko, second na ba? More than 2 months na pala ako nagde-deliver. Mas confident na ako, tsaka marami na ako natutunan. Ayun. So, yan guys, from Manik. Ito, hintayin ko na lang siya. Wala pa. Okay guys, see you next time. Bye.